makapaniwala si Ryang sa kanyang nakita at nagtataka kung bakit may isang fox dito sa loob ng The Bamboo Forest. Ngunit, habang pinagmamasdan niya ang munting fox na natutulog ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Dongpil. Na habang palalim ka ng palalim sa loob ng kagubatan na ito ay mas lalong lumalakas ang mga demon beast na iyong makakaharap. Kaya ibig sabihin lang ba daw nito, ang maliit na fox na ito ang siyang pinakamalakas na demon beast sa Bamboo Forest of Solitude. Pero alam naman mismo ng ating bida na hindi niya dapat husgahan ang panlabas na anyo ng mga demon beast sa loob ng kagubatan na ito. Kaya naman patuloy niyang itinaas ang kanyang depensa kung sakaling merong mangyaring kakaiba. Ngunit, habang patuloy niyang pinagmamasdan ang maliit na fox na ito, ay nahulog siya sa sobrang cuteness meron ang nilalang na ito. At nakangiti pa niyang sinabi na gusto niya daw itong himasin. Ngunit, bigla naman siyang natauhan at napaatras at malakas niyang sinabi na kamuntika na daw siyang mahulog sa isang panlilinlang. Wika pa ni Ryang, akala ba daw ng nilalang na ito ay isa siyang nine-tailed fox? At ang lakas naman daw ng loob nito para akitin siya ng ganoon. Hinayaan na lang ni Ryang ang munting fox na yun at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sabi pa niya, dapat daw siyang mag-focus sa kung ano ang ipinunta niya dito. At susubukan na lang daw niya itong gisingin mamaya sa oras na makabalik siya. At walang kaano-ano ay may nakita siya sa kanyang unahan na parang lumiliwanag na mga kawayan. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili na kung naabot na ba daw niya ang pinakamalalim na party ng kagubatan na ito. Saad pa niya, ang lugar daw na ito ay masyadong maliit kaysa sa kanyang inaasahan. At malamang daw ay mali ang kanyang napasukan na daan. At hindi daw siya makapaniwala na naabot na niya ang pinakamalalim na party ng kagubatan ng ganoon lang kadali. Kung kaya, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad muli. Ngunit, meron siyang napansin na kakaiba sa mga kawayan. Kaya nilapitan niya ito at sinubukang hawakan. Bago niya ito hawakan ay sinabi niya sa kanyang isipan na ang mga kawayan daw dito ay malamang ang divine bamboo na kanyang hinahanap. Wika pa niya, hindi niya kailanman naisip na mahahanap niya ito ng ganito kadali. At nang mahawakan na niya ito ay naramdaman niya kaagad ang nakakamanghang spiritual energy. Kaya napagtanto niya na ito na nga daw ang kanina pa niyang nararamdaman mula pa kanina. At ang lakas ng spiritual energy dito. Kaya hindi na daw nakakapagtaka na dito tumutubo ang pinakamataas na kalidad na divine bamboo. Dagdag pa ni Ryang, kung magagawa daw niyang ma-purify kahit 3 lang sa mga kawayan na ito at i-absorb ang kanilang esensya. Malamang daw siya na ang magiging pinakamalakas na tao sa mundo ng martial arts pagdating sa chi reserves. Ngunit, muntik na niyang makalimutan ang isang bagay. At iyon ay huwag dapat maging sakim. Dahil ang katawan daw niya ay hindi kayang i-handle ang ganito kalaking chi reserve sa ngayon. Saad pa niya, matagumpay naman daw niyang nagawa ang kanyang layunin sa pagpunta niya dito. Kung kaya, kukuha lamang daw siya ng isa, dahil kung higit pa daw doon ay magiging mahirap na para sa kanya na i-handle. At kahit na nanghihinayang si Ryang ay ayos lang dahil ito ang nararapat. Ngunit, bigla siyang napalingon sa kanyang kanan at meron siyang nakita na isang bamboo shoot na tumutubo. Pero siya ay napapaisip kung bakit meron lamang isang bamboo shoot ang nandito. Sa kabila naman ay patuloy pa rin ang pagtulog ng fox. Habang si Ryang naman ay nilapitan ang bamboo shoot na ito. Wika pa niya, ang spiritual energy daw na mula sa loob ng bamboo shoot na ito ay extremely pure. At hula niya ay kaya niya itong hugatin na hindi na kailangan pang e-purify ito. At sinubukan na itong hugatin ni Ryang gamit ang buong lakas niya. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya na dahil isang divine bamboo shoot lang ang maaari niyang dalhin, mas mabuti daw na kainin niya na lang muna ang isang ito. Bigla naman nagising ang fox mula sa kanyang pagkakatulog nang maramdaman niya ang ginagawa ni Ryang. Hanggang sa tuluyan nang nahugot ni Ryang ang bamboo shoot. At makikitang lumaki ang mga mata ng maliit na fox at parang may kung ano siyang naramdaman mula sa loob ng bamboo forest. Matapos hugutin ni Ryang ang bamboo shoot ay sinimulan na niya itong kainin. Wika pa niya, sobrang lambot daw nito. Mabango rin daw at hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili na kainin ito. Ngunit, siya ay nagtataka kung bakit wala man lang siyang may nararamdaman na kung ano. Kahit na ang bamboo shoot na ito ay puno ng spiritual energy. Saad pa niya, dapat daw sa ngayon ay nararamdaman na niya ang chi na dumadaloy sa kanyang katawan. Pero wala daw siyang may nararamdaman na kahit na ano maliban na lang sa kaunting init mula sa kanyang dibdib.
Pagkatapos niyang kainin ang bamboo shoot at walang may naramdaman na kahit na ano. Nagpasya na siya na ang susunod niyang puputulan ay ang kawayan na mismo. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban nito at humarap sa isang kawayan. Sabay taas ng kanyang espada na tila bang magsaslash attack na ito. Sinubukan niyang putulin ang kawayan gamit ang kanyang espada. Subalit, laking gulat niya nang hindi man lang nagkaroon ng kahit isang marka sa kawayan. Kaya napatigil siya saglit at napaisip ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang espada at napapatanong kung bakit wala daw itong may nagawa na kahit na ano. At nagduda din siya sa lakas ng kanyang paghampas. Kaya muli niya itong sinubukan. Pero ganun pa rin ang naging resulta. Habang patuloy niya itong ginagawa, sinabi niya na ang Divine Bamboo daw sa deepest area ng kagubatan ay nasa ibang antas. At siya ay napapamura na dahil hindi nito magawang putulin ang kawayan. At bakas sa kanyang mukha ang sobrang pagkainis at naubos na rin ang kanyang pasensya. Kung kaya, ginamit na nito ang kanyang martial art technique. At sa pagkakataon daw na ito ay kaya na niya itong hatiin. Gamit ang The True Path of the Sword Chi-infused blade. Ang Moonlight Slash, sabay hiwa sa kawayan at matagumpay niya itong naputol. Sa wakas ay nagawa rin ni Rayang putulin ang isang Divine Bamboo. Sa pagbagsak ng kawayan ay nagdulot ito ng malakas na ingay sa paligid at alikabok. Nilapitan ito ni Rayang at kinatok. Namangha siya sa tigas ng kawayan na ito at maaari daw niya itong gawing sandata. Napatanong din siya kung gaano ba daw kalaking spiritual energy ang inaabsorb ng kawayan na ito para maging kasing tigas ito ng bakal. Dagdag pa niya, kahanga-hanga daw talaga ang kagubatan na ito sa maraming paraan. Bigla naman lumitaw ang kulay dilaw na fox sa tabi niya at tinitingnan din ito ang kawayan. Napalingon naman si Rayang sa kanya at nakita niya itong ginagalaw ang buntot nito. At dahil nga sa magugulatin ng ating bida, sa sobrang gulat niya ay napatalon siya paatras at natamba. Tiningnan naman siya ng fox na ito ng puno ng pagtataka. Tinanong naman ng ating bida na hindi ba daw siya ang fox na kanyang nakita kanina. At kailan pa daw ito nagising. Ngunit, hindi na daw yun mahalaga. Ang importante daw na katanungan ay kailan daw ito nakalapit sa kanya. Kaya napaisip si Rayang ng sobra. Malamang daw na nakafocus siya ng sobra sa Divine Bamboo. Ngunit, dapat daw ay na-detect na ito ng kanyang hyper-perception. Dahil kaya nitong ma-detect ang lahat ng bagaya na papalapit sa kanya. Tumalon naman ang maliit na fox patungo sa kanya. Ngunit parang hindi ito nagustuhan ng ating bida. Tinanong niya ito kung meron ba daw isang bagay na gusto ang fox na ito mula sa kanya. Pero sa likod ng kanyang isipan, sinasabi niya na huwag daw siyang magpapaloko sa itsura ng nilalang na ito. Mukha man daw itong hindi mapanganib, isa pa rin itong demon beast mula sa The Bamboo Forest of Solitude. Wala mang murderous intent na nagmumula sa nilalang na ito pero kailangan pa rin daw maging maingat si Rayang sa kanya. Pero ang nakakapagtaka lang daw ay sinasabi ng kanyang pandama na ligtas daw ang lumapit sa nilalang na ito. At higit pa daw doon, masyado daw itong maliit para makagawa ng kahit na ano sa kanya. Kaya sinubukan niyang himasin ang ulo nito. Ngunit, bigla naman siyang kinagat ng maliit na fox na ito. Kinagat nito ang kanyang daliri at tumalsik ang dugo nito at napasigaw siya sa sobrang sakit. Matapos ng lahat ng yun ay dinala na niya ang kanyang naputol na kawayan pabalik kay Dongpil. Makikita ang kawayan na naglalabas pa rin ng spiritual energy. At nang makita ito ni Dongpil, hindi siya makapaniwala na nagawa ito ng kanyang master. Nagmayabang naman si Rayang matapos niya itong ipakita kay Dongpil. Wika pa ni Dongpil, nakakaramdam daw siya ng isang malakas na spiritual energy na lumalabas mula sa kawayan na ito. Tumugo naman si Rayang at sinabi niya kay Dongpil na sobrang tigas daw nito na kahit ang kanyang espada ay hindi ito kayang hatiin. Kaya ang idinahilan na lang niya kay Dongpil ay gumamit daw siya ng palakol para lamang maputol ito. Pero meron namang napansin si Dongpil sa kawayan. Sabi niya sa kanyang isipan na napakalinis daw ng pagputol sa kawayan na ito. At nakakaramdam siya ng panlalamig sa buo niyang katawan. At malamang daw ay gumamit ang kanyang master ng isang napakatalam na espada. At sa tingin daw ni Dongpil ay hindi niya magagawa ang ganoong hiwa kahit siya pa daw ang pinakamalakas na swordsman na gamit ang kanyang buong lakas. Kaya tiningnan niya ng buong pagdududa ang kanyang young master habang nagkukunwari itong pagod. Pagkatapos ay tinawag ni Dongpil si Rayang at napalingon ito sa kanya. Tinanong ni Dongpil kung bakit daw nito dinala kasama niya ang maliit na fox na yan.
Napalingon naman si Rayang sa fox na makikitang ginagalaw na naman ito ang kanyang buntot. Tinanong ni Rayang ito kung sinundan ba daw siya nito mula doon sa loob ng bamboo forest. At saad pa niya, malamang daw ay masyadong curious lamang ang maliit na nilalang na ito. Kaya ipinaalam ni Rayang kay Dongpil na nakita lang daw niya ang fox na ito na natutulog sa malalim na parte ng kagubatan. Sinubukan daw niya itong hawakan ngunit bigla daw siya nitong kinagat. Sabay taas ng kanyang kaliwang kamay para ipakita ang kagat kay Dongpil. Ngunit, laking gulat niya nang nawala na ang marka ng kagat sa kanyang kamay. Kaya napatanong siya kung dahil ba daw ito sa spiritual energy sa loob ng kagubatan. Bakas naman sa mukha ni Dongpil na naguguluhan siya sa mga nangyari. Pero dahil nga narinig niyang inatake ng fox ang kanyang young master ay agad niya sana itong aatakihin at malakas nitong sinabi na ang lakas naman daw ng loob ng fox na ito na atakihin ang kanyang young master. Hindi naman siya pinansin ng fox at makikitang nag-uunat pa ito ng kanyang katawan. Habang si Rayang naman ay pinipigilan si Dongpil sa balak nitong gawin. Habang patuloy sa pagbabangayan si Dongpil at Rayang ay hindi naman sila pinapansin ng fox at humihikab pa ito na tila bang inaantok pa. Sinabihan naman ni Rayang si Dongpil na tama na daw yan at tulungan na daw siya nito. Wika pa ni Rayang, masyado daw malayo para sa kanila na buhatin ito pabalik sa kanilang garden. Kung kaya napagpasyahan ni Rayang na i-purify na dito mismo ang kawayan na ito. Na siya namang naintindihan kaagad ni Dongpil at sinabi na siya na daw baalang magbantay sa paligid. Agad naman hinawakan ni Rayang ang kawayan at ginamit ang unrelenting chi style. At makikitang nagpalabas ito ng kakaibang enerhiya. Nagsalita naman si Dongpil nang makita niya ito. Sinabi niya na palagi daw siyang napapahanga tuwing nakikita niya ang teknik na ito. Agad daw tinatanggal ni Rayang ang maruming enerhiya sa kanyang paligid at ang hangin ay nagiging malinis. At hindi daw ito isang unique martial art technique lamang na alam ng kanyang young master. Kundi, isa itong tanda na naabot na niya ang mas malalim na pagkaunawa ng Kaikong. At habang pinagmamasdan daw niya siya, lalo siyang hindi nagmumukhang isang binata na nasa 20 anyos. At pakiramdam niya siya ay isang matandang may napakaraming taon ng karanasan na tinatago. Hanggang sa nagawa ng ipunin ni Rayang ang lahat ng dagta ng divine bamboo sa gitnang bahagi nito. At makikita na unti-unti nang naduduraw ang magkabilang dulo ng kawayan at parang naging abo ito. At nagulat si Dongpil sa kanyang nasaksihan at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.